At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayon. Naku po, si Justice Secretary Boying Rimulya ay iniulat na kritikal ang kalagayan matapos isugod sa ospital kaninang umaga. Ayon sa mga paunang ulat, nawalan umano ito ng malay habang nasa isang pulong sa Maynila. Hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang kanyang pamilya, ngunit tinututukan na ito ng mga pangunahing ospital sa lungsod. Habang abala ang marami sa balitang kalagayan ni Secretary Rimulya, isang mainit na kaganapan rin ang gumulantang sa Senado. Si Senator Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, ay opisyal nang tinuldukan ng kanyang alyansa sa isang dating kaalyado. Bagamat hindi direktang pinangalanan, lumakas ang espekulasyon na ito ay may kaugnayan sa ilang isyong pampolitika sa loob ng administrasyon. Ayon sa panig ni Sen. Amy, panahon na para lumaya mula sa mga alyansang hindi nakapakinabang sa bayan. Hindi rin daw ito personal, ngunit isang hakbang upang mas mapanatili ang kanyang prinsipyo at advokasya. Kasunod nito, inaasahang magkakaroon ng malaking epekto ang desisyong ito sa kasalukuyang dynamic sa Senado at posibleng pati sa darating na halalan. Samantala, patuloy ang panawagan ng publiko para sa transparency sa kalagayan ni Secretary Rimulya at sa tunay na dahilan sa pagputol ng alyansa ni Senator Marcos. Kami po ay magbibigay ng karagdagang detalye sa mga susunod na oras. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Grabe naman yan, Maris. Ano lang po yung ano? Kumusta po siya? Ano? Ano lang po yung Wala. Oh. Wala, madam. Hindi ka i-entertain kasi napaka-plastic mo. Oh, para ho sa mga kababayan nating nasa Netherlands, pagka nakita nyo ho yung si Maris Umali, alam nyo na gagawin. Nakita nyo ho ang ginawa nitong si Senator Robin Padilla, inisnab niya ho yung ali na yan kasi napaka-plastic. Dito sa video na to, lumabas ho yung pagiging maldita nitong si Maris Umali. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ko ho munang pasalamatan lahat ng nagpapakulay dyan sa comment section. Hindi ko na ho kayo maisa-isa-isa. Mega love shoutout sa lahat. Ayun na nga mga kababayan, pero sa mga susunod na video natin, may mega love shoutout po kayo. Lahat isa-isa. Isang video, puro mega love shoutout lang. Eto mga kababayan, bago humapasarap ang ating kwentuhan, gusto ko ho munang ipakita ito sa inyo kasi maraming nagtatanong sa atin kung saan daw tayo makakakuha ng maaasahang impormasyon. Kumbaga walang hindi kargado ng mga bias na media, ha? Ito ho mga kababayan. Yan ho mga kababayan. Kung kayo ho ay nakasubscribe dito sa ABS-CBN at GMA News, yan GMA, dyan ho nagtatrabaho si Maris Umali. Sa ABS naman ho, doon nagtatrabaho yung ali na sinabihan nung isa sa mga kababayan natin dyan sa Netherlands, bakit kami magpapapicture? Anti-Duterte naman kayo. Di ba? Napanood nyo ho yun. O dyan naman ho nagtatrabaho yun. Kumbaga talagang yung dalawang ingratong ali na yun, nagsama ho sila dyan sa Netherlands. Ang ipinapadala ho pala nitong mga malalaking media na to dyan sa lugar na yan, yung mga cops na reporter nila. Kaya naman kung naghahanap po kayo ng balance media, ika nga, yung walang kabayas-bayas, maliban sa mga vlogger, kasi halimbawa yung mga vlogger, once a day lang mag-upload, twice a day, thrice a day, kasi meron ho dyan sa ating mga kababayan, maya't maya nakaantabay ho sila kung anong nangyayari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ganun ang suma mga kababayan, nandyan ang pulso ng bayan, nandyan ng DZRA, DZAR, YT channel, ang Net25 at ang News Blast, nandiyan naman ho yan sa sa FB, ang pulso ng bayan, dahil tinanggal nga ho yung page ng SMNI, no. Grabe ho talaga tong administrasyon na to. Yung network na kung saan talagang tumulong nung panahon ni Tatay Digong para maiangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan, para mailayo
sa kamandag nitong mga makakaliwang grupong na to ang ating mga kabataan, siya pa ho ang talagang dinidikdik ngayong mga panahon na to. Basta wag lang ho natin kalimutan yung sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, there will be a day of reckoning for all. Wag ho natin kalimutan yan Pero kung ngayong mga panahon na to, maliban sa mga DDS vloggers, naghahanap ho kayo ng mapagkakatiwalaang network. Nandyan ho ang Net25, nandyan ho ang Pulso ng Bayan, nandyan ho ang News Blast, nandyan ho ang DCAR. Yaang mga network na yan, yaang mga page na yan, yung mga channel na yan, makakaasa ho kayo na balanse ang ilalabas ho nilang balita. Hindi ho fake news, hindi kargado. Kasi yung ABS-CBN at yung GMA News, naku po, yung mga napaka-bias ho niyan. Kulang na lang, dapat palitan na nga pangalan yan. Dapat palit dyan, PTB, ABS-CBN, PTB, GMA News. Yung naratibo ho nila masyadong kargado na nakabaling dito sa mga kawatan dyan sa Malacanang. Heto na ho mga kababayan, meron ho tayong mabilisang announcement. Ayun, heto na ho. Magsasagawa ho ng malawakang pagkilo sa iba't ibang bahagi ng Australia. Itong sa Sydney, tapos na ho ito. Sa March 25, Newcastle, Hunter, New England Region. Tapos sa Melbourne sa March 23, 2025. Sa Adelaide, March 22 naman ho yan. Tapos Brisbane, March 21, March 23, March 29. Grabe ho, palakpakan ho natin yung ating mga kababayan dyan sa Australia. Tapos dyan sa Cairns, 28, March 28. Tapos dito sa Canberra, March 28 dito sa Perth, March 22 sa Darwin, March 16 sa Hobart, March 29 Screenshot nyo na ho yan kung malapit lang ho kayo dyan sa area. Syempre, suportahan ho natin, pakita ho natin ang ating tunay na pwersa dito sa mga bangag na to. Dahil namimihasa ho sila, kala nila iniwan na ho ng ating mga kababayang OFW itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sobrang kabangagan nila, akala ho siguro nila doon sa mga propagandang pinalabas nila dito sa mga bias media na to, yung paninira ng ABS, ng GMA dito kay Tatay Digong, kinagat ho yun ng ating mga kababayan. Kaya naman, para sa mga nasa Australia, magkaisa ho tayo para suportahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-comment ho kayo kung nasa Australia kayo at pinapanood nyo itong video na to. Rekta na ho tayo dito kay Aling Maris Umali. Dito makikita nyo ho kung gaano kawalang ya itong Ali na to. Meron pa ho siyang nalalaman na kumusta. Pero pagka wala ng kamerang nagre-record o hindi niya alam, meron palang nagla-live sa tabi niya, napapamura-mura pa ho yung Ali na yan. Heto, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Yan si Maris, Maris. Sir, nabisita Grabe. niyo si Presidente. Grabe naman yan, Maris. Ano lang po yung kumusta po siya? Ano lang po yung Wala. Wala, madam. Hindi ka i-entertain kasi napaka-plastic mo. Pagkatapos mong binanat-banatan itong si Secretary Medialdea, kesyo noon daw hong lumapit itong si Medialdea, bigla ho siyang pumikit. Ayaw daw hong magpa-interview. O sino ba nag-i-interview dyan? Alangan naman vlogger. Yung mga DDS, sa tingin nyo ho ba, iistorbohin itong si Secretary Medialdea kung nakita na nilang isinasakay na sa ambulansya? Natural, mga kups na mainstream media reporter lang gagawa niyan, yung mga feeling entitled. Yung pagiging entitled nila sa Pilipinas, kinarga ho nila ito papuntang Netherlands. Ganyan ho sila kawalang yan. Ayan, hindi ka nakakuha, Brad. Madam, di ka nakakuha, pahiya ka, tablado ka dito kay Senator Robin Padilla. Palakpakan ho natin itong si Senator Robin Padilla. Alam nyo mga kababayan, sa mga basher ni Senator Robin, ang atin lang dito, masaya tayo na mayroong kaantabay itong si VP Sara dyan. Sabihin nyo na gusto nyo sabihin, ano ba official na niya, ginagawa niya dyan?
Tandaan nyo ho mga kababayan, isa ho sa mga pinuno ng PDP laban itong si Senator Robin. At panahon ng kampanya ngayon, kaya kailangan niya hong kumuha ng instruction dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinuno ng PDP laban, para malaman nila kung ano ang direksyon ng kampanya ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkagayon pa man, baka magkalimutan ha, Pastor Apollo C. Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez. Huwag ho nating kalimutan yung mga kandidato na yan. Dahil yung mga kandidato na yan, lalo na itong si Pastor Apollo Kibuloy, grabe na sobrang ramdam ho natin eh. No, nakakulong itong si Pastor, imbis na isipin niya yung kaso niya, ang iniisip ho nitong mama, yung kaibigan niya na nakulong doon sa ibayong dagat. Ha? Anong sabi ni Pastor Kibuloy? Magpapadala siya ng tulong para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibang klase ho ang pagkakaibigan nitong pagkakaibigan nitong si Pastor Kibuloy at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partida, parehas ho silang nakakulong. Pero itong si Pastor Kibuloy, iniisip niya yung kaibigan niya kasi nga naman, no, itong si Pastor nakakulong siya sa Pilipinas. Kahit sabihin na natin na ang pangit na sitwasyon ni Pastor Apollo Kibuloy diyan sa kulungan niya, nasa Pilipinas pa rin ho siya kahit papaano, di ba? Yung mga mahal niya sa buhay, madadalaw siya, mapapakiusapan yung mga gwardya. Hindi ho kagaya ng sitwasyon diyan sa Netherlands. Talagang magmamakaawa ho tayo dyan. Mantakin nyo ha, Senator Robin Padilla, pinakamataas na nakuwang boto noong senatorial election noong 2022, pero nakikiusap dahil nga naman hindi natin kulungan yan, hindi ho natin bansayan, no? Yun ho ang hirap. Kahit sabihin na natin malamig, malinis, iba pa rin ho yung nasa Pilipinas ka. Kasi kahit tayong mga taga-supporter, pwede ho tayong pumunta sa labas, magdala ng placards at mapapakita ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dyan sa Netherlands, napakahirap po ng kalagayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ho tayong nakitang report nitong si Maris Umali, kesyo para daw nasa hotel itong si Tatay Digong, okay daw kalagayan. Huwag nyo nang pakalmahin, kumbaga, yung tipong okay lang naman siya doon. Huwag na kayong mabahala. Ang OA naman ng mga DDS na to. Hindi. Yun mo kasi gustong mangyari nitong mga mainstream media na to. Ipakita na okay lang si Digong doon. Walang problema sa kanya. Naka-aircon. O, hindi na pala naka-aircon. Malamig. Ha? Para siyang siya ka ba nakakita ng hotel na kulungan? Anak ng tokwa. Kahit anong sabihin mo, kahit ano pang ilagay mo dyan, pagka hindi ka makalabas, meron tayong problema dyan. Oh, tablado ka, madam. Yun, tablado ka. Hanggang sa ngayon, pagka nakikita ho natin tong video na to, hindi ho nating maiwasang hindi malungkot. Sobrang lungkot ho ng nararamdaman natin. Kaya sa mga kasama natin dito, talagang di ho natin nagawa ng video itong mga video na to. Talaga nung mga panahon na kainit-initan nito, napakabigat sa dibdib eh. Di ko pa malaman yung ibang siguro sanay na sila sa mga ganitong klase. Yung mga, wag na nga lang, baka may magalit na naman. Heto na ho. Daming kagalit. Ito, panoorin ho natin. May butasan ka na yung kompleto na. Grabe oh. Grabe oh. Hindi ba nito kalaban natin? Sakit. Ayan o si Ma'am Kitty oh. Si Ma'am Kitty Duterte. Ibang klase yung yakap niya kay Tatay Digong. Kung ito na lang ho mga kababayan, para sa mga kababaihang nanonood sa atin, mga kalalakihan, yung mga umiyak noong inaresto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ho taga-suporta ni Tatay Digong. Hindi ho natin siya kaano-ano. Basta tayo naniniwala dito kay Tatay Digong na nung panahon niya talagang gumanda ang estado ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Sobrang sakit ho sa atin, di ba? Pag nakikita natin yung tipong maluluha-luha pa tayo. Di ba? Masakit talaga eh. What more dito sa kay Ma'am Hanilet at dito kay kay VP Sara, kay Ma'am Kitty, dito kay Mayor Baste. Sobrang sakit ho siguro. No, kaya yung galit nitong si Mayor Baste Duterte nung nagsalita ho siya, kumbaga naiintindihan natin eh. Yung pagsigaw na, yung you are nothing, ginano niya si Marcos Jr. Pero okay ho yun. Marami hong nabuhayan sa ating mga kababayan nung narinig nilang nagsalita itong si Mayor Baste Duterte. Heto, lipat na ho tayo dito kay General Diwata. Hindi ho talaga natin kayang babaran yung mga video na yun dun sa Villamor hanggang ngayon. Ito na lang. Pagtripan na lang ho natin itong si Diwata. Ito, Diwata, tandaan mo,
Torre, ha? Kailanman, habang buhay, itong tandaan mo, wala kang matatanggap na respeto sa sambayan ng Pilipino. Kahit na bilyon-bilyon pa ang laman ng bank account mo. Kahit na, hindi ko sinasabing bilyon-bilyon. Malay natin, may business yan, marami palang pera, di natin alam, ha? Kahit na, kahit na marami ka pang ari-arian at pera na pinagmamalaki. Ito tandaan mo, wala kang makukuhang respeto sa sambayan ng Pilipino. Ngayon maangas ka lang kasi naka-uniforme ka pa. Pero pagka pantay-pantay na tayo sa karsada, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Diwata, unggoy, bangag. Yan patikim pa lang. Patikim pa lang yan ang ating mga kababayan. Pagka wala ka na sa pwesto, araw-araw yan kahit saan ka magpunta, yan ang maririnig mo sa sambayan ng Pilipino. Diwata, bangag, unggoy. Paano ka ba naman hindi unggoy? Pagka sinabi kahit mali, sinusunod mo. Monkey see, monkey do. Diba? Yan si Diwata. Yan si Torete. Diba? Yan ho yung mama na yan. Hindi ho siya makakana. Hindi ho niya mahanap yung sino tumawag na unggoy sa akin. Pambira talaga. Lakas man trip ng mga Pilipino. Sabi siguro nung yarin lamang binabo nyo si Tatay Digong. Doon kay OJC yan. Kay OJC pa lang, yan na nararamdaman, yan na ang hugot ng sambayan ng Pilipino dito sa mama na to. Kung doon sa kay OJC, medyo hindi ka pinapansin, yung tipong pinalampas ng ating mga kababayan Kumbaga nung nahuli na itong si Pastor Kibuloy, kumbaga bumaba ang galit na sambayan ng Pilipino. Huwag kang mag-alala, Nicolas Torre, maya i-remind ko ang mga kababayan natin kung anong katarantado ang ginawa mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon hindi pa natin kayang panoorin yung mga kababuyan, yung tipong kakaladkarin mo si Tatay Diggs. Hindi ko pa maaano yan, hindi ko pa mapapanood ng dire-diretso yan. Pero dito sa isa na to, pagka natapos na, natapos na ang lahat, i-remind ko ang ating mga kababayan sa mga kababuyan na ginawa mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito na ho tayo kay Sir Malcolm, pakinggan ho natin ang speech niya. O di naman ho kaya, dito na tayo kay Boying Remulla. Pakinggan ho natin ang naging talakayan dyan sa Kapihan sa Manila Bay. Naku, matindi ho ito. Marami na namang matitrigger happy nito. Matitrigger lonely. Totoo lang, ayaw kong doon sa House of Representatives, ayaw kong banatan, ayaw kong pakinggan kasi mga basura lumalabas sa bunganga nila. Kumbaga ngayong mga panahon na to, hindi ho natin kailangan yung mga congressman na kung ano-ano mga pinagsasabi. Ayaw na ho natin silang bigyan ng airtime. Ngayong mga panahon na to, gusto ho natin ipakita yung mga nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga yung mga OFW natin na nagsasalita, nagpapahayag, ng pagsuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again ulitin ho natin. Eto ho. Yan ho, yung tandaan nyo ho, Pulso ng Bayan, DZAR, Net25 at News Blast. Yan ho ang mga mapagkakatiwalaang page at YouTube channel na pwede ho nating subscribe, follow, suportahan. Yang nasa baba, yan ho yung pinaka-bias. Yan, dalawa na yan. Yung pinadala ho nilang dalawang reporter dyan sa dahig, nag-aasiko sila ng laging. Ito na, boying na ho tayo. The Justice Secretary of our government. So without further ado, I would like to give the floor for the opening remarks of our guest, Justice Jesus. I think the who did the most of the talking because the secretary has recently fell not good in himself, but I'm very glad that he's now up and fit to the T. Anyway, Attorney Miko Clavano. Good morning, sir. Masyado akong ngayon nakita sa in person, so pardon my
Ang pogi. Starstruck. Nico Calabano, pogi? Grabe naman niya, parang... Yan na ho ba ang definition ng pogi sa inyo? Parang masasaktan naman sa inyo si PH update dyan. Anak ng tokwa. Di ba? Yan na ba, Nico Calabano? Yan na ba ang pogi sa inyo? Grabe naman. Wala nga ang balbas yan eh. Wala nga ano nga yan eh. Masyadong baby. Di ba? Tayo, tignan nyo naman yan. Di ba? Yung mga... Oo, medyo puti na yung ibang mga bigote natin pero... laban kung laban ho yung mga yan. Kung yan ang definition ng pogi sa inyo, naku. Ewan ko na lang. He looks like my son. Bulaan pa nga. Lipat tayo. Rekta na tayo. Everybody who's present today. There may be limitations as to what I can answer because the matter... Ang tanong dito, ito yung pinakamatinding katanungan dito. Bakit mayat maya ang pagpapaliwanag ng Estado dyan sa pagkidnap na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung ginawa nila ang tama, wala na hong maraming eksplanasyong kinakailangan. Tama, mali? Kung ginawa ho nila ang tama, kung ginawa nitong si Torre, yang si Boying, yang si Anyo, yang si pambansang adik ng Pilipinas, ni Marcos, pambansang adik ho yan eh. Adik sa kapangyarihan ho. Tingnan nyo naman kung paano niya ho timunin yung mga sangay ng pamahalaan. Talagang ibang klase, mapa-judiciary, diba? Ibang klase ho siya, talagang palong-palo ho siya pagdating sa kapangyarihan. Diba? Kung talagang tama ginawa nyo, bakit mayat maya, bonjing eh, kailangan mo magpa-press con, kailangan mo magpaliwanag doon sa ginawang pagkidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Tama naman pala, di ba? Hindi na pala kailangan yung Article 59. Bakit kailangan pa natin pumunta dyan sa kapihan sa Manila Bay? Bakit pa natin kailangan pumunta dyan? At binitbit mo pa yung si Unano, yung si Nico Calabano. Naku, kung papogi yan ng naku po, eto, screen pa ho ito. Pagka nakita nyo ho ako ng personal, naku, yan na nga ba sinasabi ko sa inyo. Yang Nico Calabano na yan, di uubra yan, malayo ho yan. Meron hong lahing German to, parang si Vice President Sara Duterte. Wala naman hong Pilipinong ganito. Joke lang, baka maniwala yung mga kababayan natin. Pure-blooded ho ako, pure-blooded Pilipino. Baka... is sub judice, and I will have to appeal before the Supreme Court. Naku, sub judice. Our Solicitor General has decided to recuse himself for his own personal reasons. Naku, sub judice tayo dyan. Because of that, there will be limitations as to what I can answer. So please ask the questions that will not entail by violating the sub judice. Thank you. Okay. To start off our conversation, sir, at the time of the arrest, as we were talking about earlier, at the time of the arrest of former President Duterte, you were out of the country attending a conference on illegal drugs before the United Nations drugs in Austria. Sir, can we just start off with a question? Let's say it's by fate that you are out of the country attending an illegal drugs conference. Well, nothing is coincidence, if you all believe it, right? But I was already about to board the plane when I was told that there were rumors about ICC warrant coming. Ang kapal ng mukha nitong si Boying. Matagal na nakikipag-ugnayan ang administrasyon ni Marcos Jr. sa ICC. At yung ilinabas nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot, di umano, ang Estado pa, ang administrasyon ni Bangag, ang nagbigay ng ideya sa ICC na ipadaan sa Interpol ang warrant ni Tatay Digong. Kapal ng mukha nito. Ang galing manloko, yung tipong, wala biglaan biglang lumabas yung ganito-ganyan Ganyan tayo loko Paano na lang pagka wala yang si Ma'am Sas? Kasi sa kanya natin nakukuha yung mga impormasyon na ganyan di ba? Paano na lang pagka wala yang si Ma'am Sas Rugando Sasot? Kumbaga ang nagpalutang ng ideya, parang ganito strategy ni Bangag ganito. Hindi namin, wala kayong jurisdiction dito.
Hindi namin pwedeng i-honor yaang warrant of arrest kung sakaling issuehan nyo man yan si Digong. Hindi pwede kasi wala kayong jurisdiction. Pero kung sakaling ipadaan nyo sa Interpol, hindi naman namin pwedeng tanggihan. Kasi meron kaming meron kaming kasunduan dyan sa Interpol. Kami, hindi kayo pwede. Pero pag pinadaan nyo dito, yun, aaksyonan natin yan. Pag-aaralan natin yan. Kailan ipinalutang niya ang Interpol na yan ni Bersamin? Long time ago. Tagal na ho yan. Nagkaroon ng ideya ang Interpol doon sa mga pronouncement ng gabinete nitong si Marcos Jr. Anong sinabi ni Bersamin? Pagka pinadaan sa Interpol, natatalima tayo dyan. Pero hindi ho nila ipinaliwanag. Ito si Boying pinaliwanag niya kaso nagka-amnesia. Nauntog siguro ulo niya. Di ba? Pinaliwanag niya na dapat kung magkaroon ng warrant na galing ICC, dapat idaan muna ito sa local courts. Hindi ho nila ginawa yun. I-skip na naman nila yung step na yun. But because I was about to board the plane, I couldn't do anything much. But board the plane and hope that by the time I arrived in Vienna, things would still be okay. And that's it. I was able to make calls when the moment I arrived in Vienna to ask what was happening. And definitely, there was no news until 3 in the morning here. When the diffusion order or warrant came out from the ICC towards the Interpol, because it was transmitted to the Philippine Center for Transnational Crime. They were the ones who received it. So that's about. Grabe, ang galing ho nung nasan nga kasi itong si nasa Timor Leste, di ba? Nandoon ho siya. Merong red notice, merong warrant of arrest, pinadaan sa Interpol. Mapanggang ngayon, nandun pa rin ho siya. Kumbaga, ini-exhaust niya lahat ng legal remedies niya doon sa bansang kinakapalooban niya bago siya ipadala papuntang Pilipinas. I-deport yan. I-extradite, ayan, papuntang doon sa bansa na kung nasaan siya, patungong Pilipinas. Pero kay Tatay Digong, dating presidente, talagang naramdaman na sambay ng Pilipino yung kanyang mga nagawa.